So ito yung DC breaker ko, no. Ang price nito is 150 lang, no. So ito yung slot niya. So plug-in type din siya, no. Then DC breaker yan. Nakalagay yun sa label niya, no. Then yung tatak is 10Z, no. 10Z. So China lang to, pero legit naman to. So ito yung existing kong AC breaker, no. So papalitan na natin ng DC dahil kararating lang ng DC breaker natin ito. So ngayon lang nagka-budget, no. So wala pa tong 150 isa, no. So ngayon mapapalitan na natin. So proper na yung breaker natin. Dahil tong AC ko, AC breaker ay temporary lang naman. Ngayon ito magagamit ko na. Yung talagang breaker na DC breaker para sa kanya, no. Isang para sa solar panel, yung isa naman para sa battery. So yung isa di ko natatanggalin sa AC kasi para sa outlet ko yun. So yun, samahan nyo ako, kabit natin ngayon to. So dalawa nga yung binili kong DC breaker. Yan. Dalawang 20 ampere na DC breaker. So okay na, no. Simulan natin yung pagbabaklas ng breaker, no. So tatanggalin ko na yung dalawang AC breaker ko rito. Papalitan ko na ng DC breaker na dalawang 20 ampere, no. So unahin natin baklasin yung breaker ng solar panel. Ito yung nasa unahan para medyo madali, no. Or ito talaga pwedeng unahin natin yung solar panel dahil siya yung nasa unahan. So baklasin ko muna itong nasa baba dahil napatay ko naman yung mismong solar panel na. So yung SSC muna inuna ko. Then saka natin tanggalin itong solar panel na wire, no. So yung isa muna ang tatanggalin nyo, no. Isa lang. So positive itong tinanggal ko. So for safety, lagyan nyo ng electrical tape. Kasi kapag nag-short yung panel nyo, maaaring masira yung solar panel pag nag-short yung dalawang wire, no. So huwag nyo titestingin ka nun dahil yung iba tinitesting pero sama rin yun, no? Baka masira yung solar panel. So kahit isa lang ang tipan nyo. Ayan. Okay, so positive negative yung solar panel wire natin. Then itong breaker na AC, so luwangan nyo lang rin sa SCC nya. Then bago matanggal to sa railings, kailangan iangat nyo yung clip nya sa baba dahil nga nakaklip yan. May railing yan na kinabit ako, no. Kaya kailangan sungkitin mo muna ito sa ilalim. So dalawa yung clip. So ito yung existing kong AC breaker. So nakabili na ako ng DC breaker. Ito, ayan, 20 ampere DC breaker, no. So ikakabit ko na ngayon yan. Ayan. Ito kasi AC to. So temporary ito yung nilagay ko dahil wala akong pan DC. Pero ngayon meron na yan. So ililipat na natin dito yan. So inuna ko muna yung solar panel. Sunod ko yung battery. So same procedure pa rin, positive to negative. Hindi dapat magkabaligtad yung polarity. So mura lang tong breaker na to pero legit siya. So patayin ko naman yung sa battery ko, no. Ayan. So ito yung tatak niya, no. Penzi DC breaker. So itong AC ko naman ay RM made. So puro China lang to pero legit naman. Ayan. Malalaman nyo naman kung fake yung breaker o hindi, no. Ayan. Kailangan mabigat siya. Then may umaalog.
Meron kasi nito yung mga peke. Sobra gaang. Tapos pag inalog mo, wala ang laman. Okay. So kailangan aware lang tayo sa legit na. So then, kailangan mayroong rating. So available to sa ano na. Lagay ko yung link sa description box para makita nyo. So yung battery ko naman So itong sa battery ko dito nakalagay lahat, no? Ito yung inverter ko. Tingnan natin. Kailangan i-take din natin yung isang linya ng battery para hindi mag-short. So safety first, no? Ito yung may supply yung battery ko. O bala ko ilipat yung battery. Yung inverter ko bala ko ilipat. Pwedeng ilagay sa taas yung inverter. Isosolo ko na lang yung battery ko rito. So dito sa ibabaw naman ng battery ko, naka-load din dito yung battery meter ko. Battery meter. So lahat ng nakikita nyo dyan na piyesa ko, lalagay ko sa description box para kung sakaling gusto nyo umorder, click nyo lang. So madali lang naman tanggalin yan, may clip yan sa ilalim. So kailangan pag kinakabit nyo to, meron din kayong track o yung kinakapitan ng breaker mismo, no? So kini-clip lang yan. Ito na. So mayroong ano yan, mayroong track yan na tinatawag, yung parang bakal yan. So nabibili rin yan, may track din yan. Meron din tayong nakalist dyan. Okay. So palitan na natin ng DC breaker. Ito, pangalawang DC breaker ko, no? So although merong DC breaker na kulay pula rin, at meron ding AC na kulay blue, no? So nilagyan ko lang ng color coding. Bumili ako ng DC breaker na blue at saka AC breaker yung red. Pero sabi ko nga, merong blue na AC, merong red na DC. So wala sa kulay yun, no? Sa mismong ano yan, dapat makikita nyo dito merong DC. Okay. Gabit natin to. So itong inverter ko tsaka ilaw papanik ko na lang sa taas. Para sama-sama na lang sila dito. Para talagang naka-isolate yung battery ko. Ganda ng positive to negative. Ito yung battery meter ko. Yung isa sa ilaw ko, no? Yan yung isa is sa inverter. So malaki naman ang slot nito, kaya isang kasa sila lang. So reversible din yung breaker na to, no? So yung load side ko napunta ngayon sa taas, then yung line side ko, which is yung battery, nandito sa baba.
negative ng battery. Then positive ng battery. So ingat lang dito, no, kuryente kasi to, so huwag mong ididikit sa negative ng battery. Okay, solar panel. So sa solar panel ko may marking ako. Kung ano yung may sulat, yun yung positive. Flat cord lang kasi to, copper. Flat cord, then copper siya. Wala tayong ano eh, solar wire. Medyo may kamahalan kasi yun. Basta copper, good yan. Small setup lang naman to. So ang niloload ko dito, isang electric fan. Pag gumagamit ng electric fan, talagang electric fan lang, isa-isa lang. Pag time ng gabi, ilaw na lang ang niloload niya. Saka isang ceiling fan na 15 watts electric fan. Pero yung CCTV ko 24 hours na nakakapit yan. So okay na. So yan na, no? So yung battery ko sineperate ko na yan. Then itong mga load ko sa battery, nilagay ko lahat sila sa taas. Then yung solar panel, so nakakabit na ulit yan. So from AC na breaker ko na temporary, ginawa ko na ngayong DC, no, dahil kararating lang ito, kaya kinabit na natin. So yun na. So power natin, testing na natin. Yan, battery muna. So okay, lumabas ang battery, no. So itong logo dito sa ilaw, kaya naka-on siya kasi wala pa tayong solar panel. So pag pinower ko yung solar panel, ayun, CCTV ko nagsasalita, karoon na kasi ng kuryente siya, no? So ito, mag-delay yan. Pag na-on ko tong solar panel, mag-off to pero may delay. Ganun din kapag mag-on siya, may delay din. So power natin tong solar panel. So tingnan natin, ayan. So nagbi-blink na yung logo ng solar panel natin, yung arrow, ayan. So yung ilaw mawawala yan, delay yan, delay siya. Wi-Fi connected. So nagcha-chargings na uli siya, no? So kung natatagalan, try natin kung pwedeng i-manual. So ayaw, no, naka-automatic kasi yan. Mawawala rin yan. So okay, no, nawala. Yan, nawala ng pusa yung ilaw. So naka-off na rin yung ilaw ko. So automatic yun, may delay lang. Kaya antayin nyo lang na mawala pusa. So yun na. Nakapit na natin yung DC breaker natin na bago. Kaya iba na yung setup natin ngayon, no? Dati kasi puro AC to. Ngayon, dalawa yung DC natin.
isa sa solar panel, isa sa battery. Ito nilagay ko para sa outlet ko. Ayan, from plug ng outlet ng inverter pumunta rito, then dito sa AC outlet natin 220 volts. So yun lang, no. Thank you, God bless. Kung gusto niyo order ng mga piyesa na to, so nilagay ko description box ang mga detalye kung magkano, then ano yung mga ampere rating niya, no? So pang small setup yan, off grid. Okay, so itong DSL natin sold out na yung 100 AH, kaya meron tayo dyan 65 AH, 40 AH hanggang 20 AH. Okay, so check nyo rin yung shop ko dyan sa Ray Electrical, no? So thank you, God bless.